Ito pala, nagpunta kami sa Seda, meron siyang free breakfast buffet. Akala nga namin nung una, dyan yung buffet. Pero bakit wala namang pagkain? Ako, naliligaw ata kami kasi nagbago daw yung lugar kung saan nagdadaos ng buffet. Madalas kasi dito sila ate, pero mukhang nagbago nga. Kasi dati daw hindi dito ginaganap yung mga breakfast buffet. So, hinanap namin. Nawawala na nga kami nung una ng pag-asa. Pero nung nakita namin, ay, nako, may mga nakaupo. Mukhang malapit-lapit na kami sa katotohanan. And finally, nakita na din namin kung saan nakalagay ang breakfast. Bali, 6 a.m. to 10 a.m. ang breakfast nila dito. Tapos, syempre, mas konti yung tao kapag 6 a.m. Tapos, mas marami kapag 9 a.m. daw. Pero, ayun, hindi naman kami makakain ng 6 a.m. kasi sobrang aga. Actually, mas sanay ako na late kumakain kaysa sa mas maagang kumakain. Pero, nagpupunta kami ng 9 a.m. ata or 8 a.m. Tapos sinusulit namin hanggang 10 a.m. Tapos nakita niyo naman kanina, may taho. Tapos maraming mga pamimilian. Ako, nakakagutom nga eh. Tapos syempre, na-miss ko talaga yung mga Filipino food. At kung hindi niyo nalalaman, sobrang hilig ko talaga sa cheese. Kaya naman natuwa ako nang may cheese station. Though hindi naman marami yung pamimilian, pero para sa akin marami na yan. Kaya naman talagang sinulit ko. Tapos ito, may mga, alam ko, magandang katandem. Alam niyo yung charuchuchuri? Hindi ko matatanda. Karukachuri. Ano ba yun? Basta di ba yun yung pinanggaganon doon? Charcuterie. Sabi sa Google. Basta cold cuts. Tapos meron din mga fruits. And may sausage. Chicken sausage. Meron toasted chicken with gravy. Na hindi ko naman natikman yan. Kasi nahiya akong buksan. Tapos may oyster pork na mukhang masarap to. Naglalaway ako. Para siyang feeling ko menudo. Pero iba syempre. Tapos may scrambled egg. At bukod sa scrambled egg na nandoon, meron din station dito na kung saan pwede ka magpagawa ng scrambled or omelette or kung ano man. Pero ito yung laging nagkakaubusan ako, yung bacon. Kaya pag pupunta kayo dito, unahin nyo na agad yung bacon kasi madali siyang maubos at saka matagal siyang mag-refill. Yung tipong minsan nga tinatago na nila, hindi na nila nire-refill. Yung ikaw na yung magtatanong kung meron po bang bacon, saka pa lang nila ikaw bibigyan. So kapag kasi madalas nga magkaubusan, kaya hindi na nila nilalabas. Kaya magtatanong ka na lang kung meron. Ayun, tas may sausage ulit dito, tas may dilis, tas kanina may mga, ito yung mga dried fish, tapos may mga sauce, may kung ano-anong sauce. Kung mahilig kayo sa waffle, katulad ko, mag-enjoy din kayo dito kasi may waffle, tapos may French toast ata to, tama nga ako. Mahilig din ako sa mga bread, as in sobrang hilig ko sa bread, kaya naman ito talaga yung unang punteriya ko. Kahit yung pancake, mahilig talaga ako sa mga ganyan. Kaya sa mga mahihilig na kagaya ko, sa mga pancake, sa bread, ay mag-enjoy kayo. Ang madalas kong iptandem sa pancake ay yung hindi maple syrup, kasi hindi ako masyado mahilig sa maple syrup. Ang hilig ko talaga yung butter or dairy cream kung meron. Tapos ito yung meron silang iba't ibang klase ng egg. Merong hard-boiled, ito nga yung merong omelette, tapos ito yung mga pwede nyong isahog sa omelette. Malaya kayo na i-ask si kuya, yung nagluluto, kung ano yung pwede nyong idagdag or gusto nyong i-trip nyong isama sa omelette. Pwedeng bell pepper, tomato, and kung ano man. Tapos, ayun, nilulutuin nila para sa inyo. Pwede din yung yung normal na egg, sunny side up. O, diba? Tapos kayo na magsabi kung ilang sunny side up, pwedeng 2, 3, kung ilan ang gusto nyo, basta kaya nyong ubusin. Pero ako, nag-video lang talaga ako. Hindi talaga ako nagpaluto ng egg kasi makakain ko yan sa bahay. Ang mga pinipili ko, yung wala sa amin. Yung kagaya ng bacon, medyo wala sa amin talaga noon. Tapos yung mga dried fish at saka yung ibang mga ulam. Basta yung mas mahirap hanap sa bahay o mas mahirap i-request dahil mas mahal, ganun, o kaya mas mahirap lutuin. Tapos meron din dito arroz caldo. Ayan, may-miss ko na nga din talaga mag-arroz caldo. Yung mga goto-goto, lugaw-lugaw. Ay, naku, kinikrave ko yan nung nasa Australia ako. Tapos ito yung mga pwede nyong ilagay-lagay. May bawang, syempre mapasarap bawang at saka kalamansi. Meron din silang mushroom soup na talaga naman mukhang creamy. Naku, parang habang naglalaway ako habang dinadab ko to. At tada ko naman tayo ngayon sa meron pa silang bread station dito. Bukod sa mga waffle kanina, meron pa silang bukod na bread station. Nakakaiyak sa tuwa. Grabe, sobrang hilig ko talaga sa tinapay. Kung alam nyo lang, talagang dyan nauubos yung pera ko. Yung kung between rice and bread, ay pipiliin ko talaga yung bread. Kanya ako kahilig. Yan, may soft roll. Tinikman ko talaga lahat ng bread. Kung yung ulam, may mga pinalagpas ako. Yung bread, ay, wala akong pinalagpas. Talagang tinikman ko naman. Merong lemon bread, may cinnamon
cinnamon roll. Cinnamon roll nga ba yun? So, nasarapan ako dyan kasi mahilig ako sa tinapay na may cinnamon eh. Tapos may mango bread. Alam niyo ba, pag pumupunta talaga ako sa buffet, ang inuuna ko talaga either dessert or mga tinapay. Hindi ko inuuna yung mga main dishes. Ewan ko, basta mahilig talaga ako inuuna ko yung hilig ko para nauna ko na yung favorite ko. Para in case na mabusog ako agad, at least nauna ko na yung mga gusto kong kainin. Tapos ihuli ko na yung mga least favorite ko. Tapos may butter croissant, mahilig din ako sa croissant. At strawberry bread, natuwa ako sa lasa ng strawberry bread. Pero yung ate ko, hindi masyadong trip yung strawberry bread. Ewan ko, baka dahil ako lang talaga mahilig sa mga bread. May matcha roll. Actually, ang naaalala ko sa matcha roll, alam niyo parang Spanish bread, pero matcha lang yung palaman niya. Bali, yung room pala na in-avail namin, may kasama ng breakfast buffet every day. Pero for 2 persons lang per room. Kaya 6 kami. So, may 2 naiiwan sa room. Bali, nag-strategize kami ng rotation kung sino yung makakasama sa breakfast buffet. Siyempre, kailangan pinagpaplanuhan niya mabuti. Alam mo na, mahirap pagkalamangan, baka magkaaway-away pa. So, ito pala yung first batch ng kinuha namin. Oo, first batch pa lang yan. Kasi marami pang mga kasunod. Dahil talagang sinulit namin yung pagkain. Alam mo naman tayong mga Pinoy, kailangan mabawi natin yung binayad natin. Hindi pwedeng uuwi tayo nang nalamangan tayo. Kailangan nakuha natin yung presyo ng binayaran natin.